guys, andito na nga pala ako sa bahay and kanina umaga galing ako sa NBI Clearance Center. Kinlaim ko yung NBI clearance ng asawa ko. Pero nung kumuha kami ng NBI guys, kumuha din ako. Pag Filipino citizen, makukuha mo ang iyong NBI clearance ng same day. Basta wala kang heat, yan, makukuha mo agad. Pero pag foreigner guys, makukuha nyo ang NBI clearance ng inyong partner after 5 days. Ako kasi guys, nag-apply kami noong Monday, July 2 or July 3. Nung Monday, then nakuha ko lang din ngayong July 8, Monday. So, 1 week din guys. And, yung hinanap lang pala sa akin ay authorization letter kasi ako yung nag-claim ng NBI niya. Also, yung photocopy ng kanyang ID or passport. And hinanapan din ako guys ng aking valid ID. Isa lang naman guys. And yung releasing nga pala ng NBI clearance before sa ground floor. Pero ngayon, ang releasing ng NBI clearance is sa third floor na. Yun guys, nagulat din ako kasi before kasi sa ground floor lang yon. Pagpasok mo ng NBI Clearance Center, doon kakanan ka lang sa gilid is doon na yung releasing. Pero ngayon sa third floor na siya guys. And kung kayo nga pala guys ay hindi pa nakakapagpa-appointment kasi before kayo pumunta or before kayo makakuha ng NBI clearance, kailangan nyo muna ng appointment. Pero, if ever na hindi pa kayo nakakapag-appointment at hindi kayo marunong, don't worry, pwede kayong magpa-appointment mismo sa loob ng NBI Clearance Center. Meron doon guys, papasok lang kayo at sasabihin nyo is wala pa kayong appointment, ituturo kayo ng staff doon kung saan kayo pwedeng magpa-appointment. At ang babayaran nyo lang ay 150 pesos. Yon. Then, yun lang, kung kayo ay manggagaling sa Cavite, sumakay lamang kayo ng Loton, biyaheng Loton, then bababa lang kayo doon sa top, then konting lakad lang, makakarating na kayo sa NBI Clearance Center. Before kasi guys is babas ako, then nag-aangkas. But ngayon, alam ko na kung paano makapunta, sumakay lamang ako ng van, biyaheng Loton. Then bumaba ako ng top, then konting lakad, nakarating na ako sa mismong NBI Clearance Center. Then, nung pauwi na ako guys, ang sinakyan ko naman ay nag-angkas ako papuntang PITX. Yon. At nagbus na lang ako pa PITX to Imus, Cavite. Kasi nga, nanggaling ako sa Imus, Cavite. So, yun lang guys. Kung kayo ay nagbabala kumuha ng inyong NBI clearance, para sa inyong partner, lalo na sa mga foreigner, kailangan nyo munang magpa-appointment at kukuha lang sila ng biometric. Then, bibigyan sila ng maliit na stub at nandoon yung schedule kung kailan pwedeng i-claim ang kanilang NBI clearance. Madali lang ma-claim and sobrang affordable lang ng binayaran namin nung ako ay nagpa-appointment. Binayaran ko na siya mismo sa GCash. Yon, bago kami nagpa-appointment. Napakadali lang kumuha ng NBI clearance basta wala kang heat or wala kang mga record, bad record. So, makukuha mo agad yung NBI clearance. So, yun lang. In-update ko lang kayo sa pagkuha ko ng NBI clearance ng asawa ko. So, hi guys! Andito na kami ngayon sa bahay. And kanina nga, 7 a.m. pumunta kami ng Bureau of Immigration Intramuros ni Alan para mag-process ng kanyang temporary resident visa. Kasi guys, 2 to 3 months before expiration is kailangan nyo nang mag-apply or mag-renew ng kanilang mga TRV. And guys, i-share ko sa inyo yung mga requirements and process na mga ginawa ko doon sa Bureau of Immigration. So, dito sa cellphone ko, pinicturan ko yung list of requirements ng TRV, especially sa mga Taiwanese na merong Pilipinang asawa na dapat ay mag-a-apply ng kanilang 13A or renewal ng kanilang temporary resident visa dito sa Pilipinas. Guys, sa Bureau of Immigration Intramuros lamang, maaaring mag-apply ng renewal guys ng TRV. So, hindi siya pwede sa mga satellite ng immigration. Talagang sa main, sa Intramuros lang, pwedeng mag-apply.
And eto na nga, wag na nating patagalin dahil I think mahaba to kasi gusto ko sa inyong i-explain one by one yung mga requirements, every details na dapat yung malaman para syempre hindi kayo matulad sa akin na medyo nagkulangan yung aking requirements bago ako pumunta sa immigration. Pero almost kompleto naman lahat yung aking requirements. Yun nga lang, may mga dapat akong ipa-affidavit, yan. Yun ang hindi ko nagawa bago ako pumasok sa loob ng immigration. So, ito na nga guys. So, andito yung aking list. Ito ang mga documents or requirements for extension of temporary resident visa under non-quota immigrant visa by marriage relation. So, first guys, ay kailangan nyo yung joint request letter addressed to the commissioner from the applicant and the petitioning Filipino spouse. Ito yun guys. So, yan. Ito guys, yung joint request extension of temporary resident visa. Ayan. Ito guys ay makukuha nyo or doon lamang ito sa likod ng Bureau of Immigration, sa likod ng BDO. Merong mga attorney doon na pwede kayong mag-apply ng ganito para magkaroon kayo. Kailangan to guys, isa to sa requirements. Ito yung number 1 requirements sa renewal ng TRV. So next naman guys ay duly accomplished SIGAP form. So ito yun guys, yung form na dapat nyong fill upan back and forth. Ako kasi guys, nakalimutan kong fill upan yung likod, kaya imbes na tapos ako agad, bumalik ako para fill upan yung likod. Nakalimutan ko. Bawal kayong merong hindi fill upan. Dapat fill upan nyo lahat. At kung hindi naman applicable, is lalagay nyo lang INA. So, ito guys, yung form ng SIGAP. Ayan. Consolidated General Application Form for Non-Immigrant Visa. So, ayan. Ito naman guys, ay makukuha sa information desk. Magtatanong lamang kayo doon na sabihin nyo is mag-a-apply kayo ng inyong renewal or bagong apply pa lang kayo ng 13A or TRV. Doon makukuha ang form na ito guys. Ito ay walang bayad. Ito namang yung joint affidavit guys ay may bayad. Almost 2,000 yung binayaran ko sa dalawang paper. So, ang third naman ay photocopy of passport bio page ng inyong partner. Yung passport nila, kailangan yung bio page, photocopy nun. And next is visa implementation. Yung visa nila, kung ano yung latest visa na meron silang hawak, 9G, or meron silang, di ba, yung TRV nila na may expired, ayun, kailangan nyo yun ipa-photocopy, back and forth. And also, yung kanilang latest arrival. Makikita nyo yun sa passport nila, di ba? Kunyari, pumunta sila dito sa Philippines, yun, photocopy nyo yun dahil kailangan yun, yung kanilang latest arrival. At ang pang-apat naman guys, na huwag nyo kakalimutan, ito ay ang NBI clearance. So ito, dapat kumuha muna kayo ng NBI clearance bago kayo magpunta sa Bureau of Immigration. Ang pag-claim ng NBI ay mga 5 to 7 days. Pag foreigner, kasi pag Filipino citizen, makukuha nyo ng the same day. But, yung partner nyo lang, or yung asawa nyo lang, yung dapat kukuha ng NBI, at ipa-photocopy nyo rin yon. And, bawat photocopy is kailangan 2 copies guys 2 copies and 2 white long folder. So, ayun, kailangan yon kasi isi-separate nyo yon ng 2 piraso. Kaya, kailangan 2 copies every photocopy ng mga documents. So, ang panglima naman ay joint affidavit of continuous cohabilitation. Ito yung COHA na sinatawag nila. COHA. So, ito yung joint affidavit of continuous cohabitation. Ayan, cohabitation. Ito guys, ay makukuha din doon sa likod ng BDO. Babayaran nyo rin yan. Magkasama yan yung joint request letter at yung COHA, magkasama yan. And yung so ayun, kailangan yung 5 main requirements na yan kapag kayo ay nag-renew ng inyong
temporary resident visa ng inyong mga partner. Ito na naman, ito may tricky dito. Kung yung partner nyo or kayo ay lumipat ng bahay o tirahan ng residence, kailangan nyo kumuha ng barangay certificate kung saan kayo nakatira. And kailangan nyo rin itong ipapotocopy, dalawa. And also, kailangan nyo kumuha ng affidavit of change address. Ayan. Ito guys ay makukuha nyo rin sa likod ng BDO. Babayaran nyo nga lang to. Ito ay 500 pesos ko nabayaran, 2 copies. Isa sa inyo at isa sa immigration. Yun. Lahat ng ng requirements guys ay pagsasama-samahin nyo sa dalawang folder. Kasi 'di ba, tigda dalawang copies. So dalawang folder 'yon. At wag niyo kakalimutan mga Pilipina na dalhin niyo ang inyong birth certificate, original PSA, ipa-photocopy, ang inyong marriage certificate, ipa-photocopy din, tig 2 copies. Dalhin niyo rin yung TRV ng inyong asawa and kanilang passport. Kapag nag-apply kayo, kailangan kasama nyo ang inyong mga partner kasi madaming pipil-upan or madaming pipirmahan yung inyong partner sa mga form. Especially sa mga dito, sa mga affidavit, kailangan nilang pumirma. Wag na wag nyo yung kakaligtaan or kakalimutan dahil once na walang pirma, pababalikin kayo or maaring hindi kayo makapag-apply, hindi nyo matapos yung process. Kaya kailangan kasama nyo yung inyong mga partner. Grabe, nakarating kami ng Bureau of Immigration ng 8 a.m. at natapos kami exactly 12 p.m. guys. 4 hours yung process ko doon kasi doon lang ako nag-fill up ng form at affidavit, ganyan, kumuha ng mga papers na kailangan. Sobrang nakakapagod, hassle at guys, may binayaran rin kaming sa change address, nagbayad din ako. And yun sa annual report guys, wag na wag nyo kakalimutan. Every year, kailangan magbayad ng annual report. January to February, kapag kayo ay lumampas na, example March, magbabayad na kayo ng penalty. Penalty every month is 200 pesos. Hindi kami nakapagbayad ng annual fee for 2 years, pero dahil mabait ang officer, talagang binigyan niya kami ng discount at hindi ako masyadong nagbayad ng malaki. Ang nabayaran ko lang is 1,000 plus lang sa annual report ni Alan. Also, nagbayad din ako sa penalty, yung sa change address, magbabayad ka rin ng change address. Ang mahal. Tapos, nagbayad din ako sa pag-apply ng ARC. Alam nyo ba guys, na yung binayaran namin sa ARC pa lang yun sa iCard, nasa 19,000 guys. 19,000. Hindi pa kasama yung mga affidavit, yung sa attorney, yung annual, yung change address. Almost 30,000 yung nagastos namin, plus yung grab pa namin balik, back and forth. Almost 2,000. Kaya, grabe, yung pagod, yung expenses, napakahirap. Kaya gusto kong i-share yung experience ko para once na nag-apply kayo, is kompleto na kayo sa requirements, alam niyo na yung mga dapat yung gawin, 'di ba? Hindi katulad ko na walang alam, kailangan pa magpabalik-balik sa ganyan, at buti na lang, alam ko yung mga requirements, kaya nadala ko na siya. And nakapag-apply na kami the same day, ngayon din mismo. Yun lang yung nakalimutan ko, yung mga joint letters, cohabitation, and yung affidavit of change of residence, yun lang yung nakalimutan ko. Pero madali naman siyang kunin sa likod ng BDO. And guys, eto take note alam niyo ba, yung photocopy sa loob ng immigration ay 25 pesos guys. Ang mahal, grabe. Nashock ako, 25 pesos. Colored siya, pero 25 pesos. Ako sa inyo, magpa-photocopy na kayo sa lugar ninyo or kung saan merong mura. Sa labas naman meron, doon sa likod ng BDO, 3 pesos per copy. Mas okay doon kaysa doon kayo sa loob magpa-photocopy. Kasi doon ako sa loob nagpa-photocopy. Isang copy lang kasi every documents yung dala ko. Akala ko isa lang, yung pala dalawa. And bumili rin ako ng folder, which is 20 pesos ang isa. Ayun. So, yun. Yun lang yung mga requirements guys sa pag-apply ng renewal ng temporary resident visa ng mga
partner natin. First is pumunta muna kayo sa information desk, humingi kayo ng form, at tutulungan nila kayo kung ano yung mga kailangan nyo. Second is pupunta kayo doon sa window 17, i-check nila. Then, if nag-change address kayo, pupunta kayo sa window 5. Pag after ng window 5, pupunta kayo sa window 14 para magbayad. Yun. Sila nang bahala. Basta, once na kompleto na kayo sa requirements, tuloy-tuloy na yon. Medyo matagal nga lang kapag doon pa kayo nag-fill up ng form. Ayan. Or kapag may kulang pa kayong mga documents or requirements, yun ang mahirap. Kasi talagang pababalikin kayo guys, hindi kayo matatapos. At nakakapagod magpabalik-balik, especially kung malayo pa yung pinanggalingan nyo. Katulad kami, 'di ba? Cavite pa, tapos Intramuros. 800 yung Grab, balikan 1.6, 'di ba? Biruin niyo, tapos hindi kompleto yung requirements, tapos kailangan niyo pang bumalik. Oh my god. Then after natin mabayaran yung file, yung TRV, bibigyan kayo ng receipt. Sa receipt, andon yung mga information about sa interview. So, kami, after 3 days, interview na namin. Yung sa interview, guys, bibigyan kayo ng 2 date. Example, sa first date, hindi kayo nakapunta. May chance pa kayong pumunta sa second date na binigay sa inyo. Once na hindi kayo pumunta doon sa dates na binigay nila, is madedenay ang inyong application. Okay? Sayang naman yung mga binayad nyo kung hindi kayo pupunta sa interview. So kami, may interview kami, and pupunta kami agad. Ang time nga lang ay 8 a.m. So kailangan gumising ulit kami ng mga 6 a.m. Then biyahe. Then 8 a.m. dapat nasa immigration na kami. Para kami yung una sa interview. 'Di ba? So yun lang guys. Sana may na-share akong information, especially sa mga nagbabalak mag-renew ng temporary resident visa ng kanilang mga partner. So, ayan, hope nakatulong ako at nabibigay ko lahat ng mga details na kailangan. So, yun lang guys. Thank you for watching at sobrang pagod ako. Papahinga muna ako. And hope makita ko ulit kayo sa aking next vlog. Paalam!